Mandatory drug testing sa lahat ng mga pulis at madalas na drug testing sa mga driver ng pampublikong sasakyan maging sa mga gwardya. Ilan lang po daw yan sa mga mahigpit na ipatutupad ni incoming President Rodrigo Duterte oras na maupo na siya sa pwesto. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. There's so much corruption, there's so much crime, and so much drugs flooding the country. I will get rid of drugs. Huwag kayong magdala ng droga. Huwag kayong mag-hold up. Huwag kayong... Ngayon hindi na wala, di patay. Nabuisit talaga ako sa ninyo dyan. Mga 5 patay. As you know, itong mga expert ng drugs, alam ninyo yung pasahan ng droga yan. Ganon na lang kung magmura si incoming President Rodrigo Duterte para ipakita ang kanyang galit sa mga gumagamit ng droga, lalo na sa mga pusher. At sa nangyaring bentahan umano ng droga sa concert sa Pasay, nagduda si Duterte na kaya hindi ito napigil ay baka may mga sangkot na pulis. Kaya pag upo raw niya, gusto niyang ipa-drug test ang lahat ng mga pulis. July 1, mandatory lahat, police, from the generals down. At gusto ko yung bago ngayon, yung wala nang ihi kasi tumatago kayo eh. Yung parang sa diabetes na pasok mo lang pag anong, depende na kung anong kulay maglabas. Yun, yung galing sa Japan ang gusto kong bilhin. Kaya gusto ko mag-blood test ka dyan sa harap ko. Ayon sa PNP, nagsasagawa na sila ng random mandatory drug test na naaayon sa batas. Once na positive ka, automatic ay isasama hearing ka. Magkakaroon yun ng confirmatory test. Once you confirm, of course, dadaan ka ulit sa due process, pag-i-explain ka, but definitely, pag involved ka, relieve ka agad sa duty doon sa position mo. Bukod sa kapulisan, plano rin ni Duterte ang mas pagpapadalas ng drug testing sa mga driver at gwardya. Security guards, yung long distance driving. Kaya pag ako ang na-presidente, number 1 is that before the trip, drug test ko muna. Nagbibimabira na yan kasi walang tulugan eh. From Manila to keep them awake, they take the uppers. So mandatory yan. Lahat ng truck ng mga biyahe long distance. And even to Bicol, lalo na gabi. Ayon sa LTFRB na nakakasakop sa mga pampublikong sasakyan, maganda ang layunin ni Duterte pero maglaan ng pondo para rito. Ang siguro ang consideration mo dyan, yung logistical requirement, diba? Kasi pag nagda-drug test ka, it will incur expenses. Pinulsuhan namin ang ilang mga tsuper ng jeep, bus, taxi at UV Express. Okay yan sa akin. Para maganda yan, para wala nang adik na magmamaneho. Araw-araw na magpa-drug test. Bago daw bumiyahe? Bago bumiyahe. Abala sa amin yun, pagka araw-araw ang drug test. Meron man lang sana ibigay na araw or buwan na ng mga driver. Para iwas disgrasya kung ano mang disgrasya na para maalis yung haka-haka nila na kami mga driver nagdadrive, nagsiservisyo ng tapat, marangal sa mga pasahero, maalis yung haka-haka nila na hindi kami gumagamit ng bawal na gamot. Kung mahabaan ang biyahe ng mga driver, all-nighter naman ang duty ng mga sikyo. Ayon sa Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators o PADPA, maganda ang plano ni Duterte na drug test sa kanilang hanay. Pero kailangan daw muna itong pag-aralan. It's a good move. However, a lot of things have to be considered. Hindi lang basta-basta ito. Maapektuhan lahat-lahat yan. To include our clients, our principals. Pag nangyari yan, tataasan namin ang admin overhead namin. Sa ngayon, nagsasagawa na sila ng drug test bago ma-issuehan ng lisensya ang isang security guard. May drug test sa annual physical exam at isang random drug test. Nagsasagawa rin ng drug test kung may indikasyon na gumagamit ng droga ang isang gwardya. Dano Tingkungko, GMA News.